Hello. So ako po pala si Harold Pangan. Isa na po akong diamond. Nakuha ko po yung diamond sa Live Good in 2 months. Dati po rin akong networker for almost 20 years. Pero on and off lang po ako. Nagtitinda po ako ng french fries, nagtuturo ng sports, minsan nag-empleyado. Nung sumali ako dito sa Live Good, ako po yung nagtitinda ng tubig. Nakita kong maganda yung Live Good, tinrabaho ko po siya. Inaraw-araw ko siya. Minsan hindi lang po 12 oras, minsan 16 hours a day. Kahit madaling araw po, gumigising pa ako minsan kahit natutulog na, para lang bisitahin yung messenger ko kung meron na pong nag-reply sa lahat ng in-invite ko. Talaga pong pinaspasan ko po siya. That time wala pang 100 yung laman ng Zoom namin. Pero ngayon, ang Zoom natin from Coach Fernan, di ba? Umabot na po ng 1,000. Dati nakita ko na talaga yung vision na talaga may mangyayari talaga rito. So guys, ang suggestion ko lang sa inyo, sa team nyo, kailangan meron kang vision. Kasi pag wala kang vision, walang drive. Mabagal yung drive mo. Kasi wala kang nakikita. So ang taong may nakikita, napupuntahan, excited yan. Alam niya kasi kung ano yung pupuntahan niya. Dapat isipin mo nakarating ka na. Pag inisip mo nakarating ka na, lahat ng mga dadaanan mo magiging madali na yan. Hindi mo naisipin yung hirap. Kasi ang feeling mo, ang nasa isip mo, nakarating ka na or makakarating ka. So dapat positive ka. So magmamanifest yun sa kilos mo, yung thinking mo na positive. Pagka nagkaroon ka ng duda, dyan nagsisimula yung babagal ka. Siyempre pag bumagal ka, babagal yung resulta. So I suggest na dapat ituring nyo yung negosyo nyo na ang puhunan nyo ay milyon. Kasi ang iba kasi ang feeling nila, ang liit lang naman ang nilabas ko . So hindi nila pinagsusumikapan. Pero isipin mo 1 milyon o 5 milyon ang pinuhunan mo rito. Ewan ko lang kung matulog ka pa. Ganun yung iniisip ko. Nung ginagawa ko tong negosyo, ang iniisip ko, buhay ang nakataya. Pag hindi ako naging successful, maghihirap ang pamilya ko habang buhay. Ayoko nang bumalik sa pamamasukan. Ayoko nang bumalik sa isang kaig, isang tuka. Ayoko nang bumalik sa naghahabol ng pambayad ng kuryente, tubig, pati papagamot ng anak mo, kinakapos ka pa pagka may sakit. Ayoko nang bumalik doon. So yun yung mindset ko. Nung ginagawa ko yung Live Good, yan ang mindset ko. Ayoko nang bumalik sa kahirapan. Nakita ko yung mga tiyuhin ko nung tumanda, umaasa na lang po sila sa SSS. Magkano lang naman po yun. So nanghihingi po ng pera kung kani-kanino, kay mayor, kay konsehal, sa barangay captain. Pag walang mahiram sa amin, wala naman kami papahiram kasi pare-paras po kaming, ako nagtitinda lang nun. So ang sakit isipin na nung nagtatrabaho sila, malalakas sila, ang dami nilang pera, pero wala silang napundar. Dahil malit lang naman talaga ang sweldo pag namamasukan. Wala ka talaga mapupundar. So pagka mahina ka na, nag-retire ka na, wala ka na pundar, wala ka na pundar na properties na kumikita, wala, manghihingi ka talaga. So yun yung dahilan ko kung bakit ko ginagawa yung Live Good, kung bakit ko siya sineryoso. Kasi alam ko naman hindi ko makukuha sa employment yan. High school graduate lang po ako Kahit naman po yung mga nakagraduate, hirap din Hirap makuha yung pangarap sa employment. So tanggapin nyo na po yun. Kung may pangarap ka, magnegosyo ka. Pero kung wala kang malaking kapital para magnegosyo ng traditional, mag-Live Good ka na lang. Seryosohin mo to. Ang mindset kasi dito, malaki nilabas mo. Huwag mong isipin na maliit lang nilabas mo. Huwag mo isipin yung fallback. Pag hindi ako naging successful, may trabaho naman akong babalikan. Pag hindi ako naging successful, may magulang naman ako, may kapatid naman ako tumutulong. Pagka yan ang nasa isip mo, hindi ka talaga magiging successful. Dapat ang mindset mo rito, burning the bridge. Sunugin mo na yung tulay na babalikan. Wala ka nang babalikan. Live Good lang ang magbibigay ng pangarap mo. Yung pagtatrabaho mo rito ng 1, 2 hanggang 3 taon, pakikinabangan ng pamilya mo hanggang kaapu-apuhan mo.
Totoo yan. Magpundar ka ng mga properties, apartment, farm. Lahat yan may iwanan mo yan sa pamilya mo. Lahat yan may enjoy nila yung buhay na hindi mo na-enjoy. Pero ang good news dyan, habang ginagawa mo siya, ngayon na-enjoy mo na yung buhay kasi kumikita ka na paunti-unti. Palaki po siya ng palaki hanggang umabot ka na po sa punto na pati pangarap ng kapitbahay mo binibili mo na. Diba? So yun yung na-experience ko ngayon na hindi ko na-experience before nung nagtitinda ako ng french fries. So ang mindset ko lang, burning the bridge, no turning back. Wala na akong babalikan, sinunog ko na ang tulay. Sugod kung sugod, walang lingon-lingon. No room for failure. Wala na sa isip ko yung mag-fail. Ang nasa isip ko, wala akong choice kundi maging successful or else maghihirap ako habang buhay. Kasi yung opportunity, kumakatok yan minsan lang. Opportunity na to, minsan lang maging pioneer. 5 years from now, hindi na pioneer. Nga, iba yung nakapwesto ka. Ngayon, 7 buwan pa lang ang live good, tapos babagal-bagal ka. Kahit ako po diamond na, uunahan pa kita. Baka yung makakilala mo, ma-invite ko pa. Kasi binabagal-bagalan nyo pa eh. Dapat ang inisipin nyo, emergency. Merong emergency. Di ba pag may emergency, nakita mo yung ang bibilis ng mga emergency na ambulansya. Kailangan meron kang sense of urgency. Dapat yun ang mindset. Kasi pagka wala kang sense of urgency, wala kampante ka eh. Kampante ka. Pero tandaan nyo, ang mindset dyan, pag hindi mo nagawa ngayon, hindi mo na yung mababalikan. Iba yung 2023, iba yung 2024. Trabahuin mo na ngayon 2023, hatawin mo na kung ayaw mo mapag-iwanan. Alam niyo yung sinasabi na the pain of being left behind. Totoo yan. Kaya nung sumali ako sa Live Good, pagsali ko, nung araw na yon, naisip ko na yan, pain of being left behind. Ang inisip ko, ayoko mapag-iwanan, hahatawin ko to. Lahat ng tao i-invite ko, ayaw mo man o hindi, sabihin mo mang scam o hindi, wala akong pake. May pangarap ako, tumabi kayo. Diba? Ganun lang. Huwag nyong ine-entertain yung negative. May pangarap ako, negative ka, tumabi ka muna. Babalikan na lang kita pag positive ka na. Ganun lang. Huwag mo lang awayin. Huwag nyo lang ine-entertain. Uy, negative to. Kinausap pa. Kinuwento pa sa mga kaibigan. Kinuwento pa sa upline. Huwag nyo nang pagkwentuhan yung negative. Sabi kasi niya, scam eh. Sabi niya, hindi maganda. Tapos nagko-comment ka pa. Grabe, ang hirap mag-invite. Lahat ng tao sabi, scam, negative. Kinukwento mo pa. Naubos yung oras mo. Sayang lang yung pindot-pindot mo. Pati ba naman yung kinukomment mo pa. Normal po yun. Normal po yun. Halos lahat ng negosyo ngayon merong negative. Normal po yan. Lalo na industriya ng MLM. Kaya the more na pinapansin mo yan, the more na lalo kang tumatagal. So yun lang, maraming salamat. Hataw na. God bless.